Ito po ay bigla ang vlog video. Wala po akong balak gumawa ng video. Actually, I'm so exhausted. Pagod na pagod po ako ngayon. Daming ginawa kanina. And hindi ko pwedeng ipagwalang bahala yung mga nare-realize at nadidiscover ko sa paligid. As you all know, ang aming pong auntie o mag-anak ay may-ari po ng punerarya. Daming naatake, daming iba't ibang ways of namamatay mga tao. And then they are too concerned, yung mga kamag-anak po ng mga namamatay. They are too concerned regarding kung paano papagandahin ang burol. Siyempre, dyan naman kumikita yung tiyahin ko. Punerarya, di ba? But to protect the image of the funeral, wag na lang po. I mean, ayoko po maging parang magpo-promote ako dito ng I don't like it. Purely for the gospel of Jesus Christ lang ang ating vlogs channel, no? Nare-realize ko, nadidiscover ko kasi itong Holy Week, itong since last, Sabado, daming namatay. Kasama na po doon yung nagpatiwakal na kakilala namin. Death is certain, sabi ng Book of Hebrews. Then after that, what? Alam natin yon, the judgment. Sa anong paraan ka i-judge? Ito po yun eh. Malimit kung hindi mo naman alam ang Biblia o hindi mo alam ang gospel, malamang kayo po nakapanood na po kayo nung nakaharap ka sa trono ni Jesus Christ. Tapos yung painting ni Jesus Christ doon na nakita ko doon sa painting. Painting lang po kasi ito eh, parang picture. Napakalaki ni Jesus Christ sa litrato. Tapos yung mga tao ang liliit lang. Para may halong pananakot, no? Which is true. Kung unbeliever ka, matakot ka talaga. You really have all the reasons to fear. Because anytime na malagutan ka ng hininga, natitiyak ka doon sa hindi mo gusto doon ka pupunta. And yet, nakapagtataka po ngayon, kung sino pa yung mga alam mong certain of going there, mga siguradong pupunta roon, sila pa yung malakas ang loob. Sila pa yung hindi takot mamatay. I know some people na unbelievers, hindi takot mamatay. Ang tapang pa. Maniwala kayo sa akin. And they don't take this seriously. Going to hell is a very serious matter. Alam niyo po ba, marami akong kwento sa inyo. Nakakadurog ng puso. Ito. Naikwento ko na po rito ito. Dalawa po ito pero uulitin ko. Maaga pa naman yung time natin. Anyway, I'm not using a TikTok app right now. I'm just using the camera app nito. Nire-record ko po dito sa camera app. Kasi, dalawang bagay po. Paliwanag ko po sa inyo bakit camera ang ginagamit ko. Although, nakatakipang lalagyan ko na lang ng thumbnail. Kasi, pag camera ang ginamit dito, mas maliwanag po. Mas klaro. Kesa gagamit ako nung pang-recording lang. Mas maganda po pag camera or should I say video ang gagamitin natin. No? Pag nagre-record ako ng boses ko, video ang ginagamit ko, mas maliwanag. Mabalik po tayo. Maliwanag din yung mga aso, right? Marinig nyo? Sorry po ha. Huwag na kayo magko-comment tungkol sa aso. Mga angels po yan, no? Ayun. So, nasaan na po ba tayo? Ito, yung kwento ko lang po sa inyo, no? Yung mga na-experience namin sa evangelism during that time, meron po mga bagay na talaga po namang hindi po kaaya-aya. Nandyan yung inabot na kayo ng ginabi kayo. You are sharing the good news. Maganda yung hangarin mo. And then, alam niyo po ba, may time na pinaalis po kami. Dumalo kami doon sa isang may sakit na kakilala ng mother ko. Pinaalis kami kasi raw, iniistorbo na namin yung may sakit. Hindi nila alam, we're sharing the good news. Pangalawa, yung isang pinuntahan naman namin, pagkakaperahan daw ba ito? Alam nyo, ito yung mga taong they don't take hell seriously. As long as they don't take their salvation seriously, of course, as well. Kasi, parang wala silang pakialam eh. Tapos yung isa pa, yung naikwento ko na rin po rito lahat,
yung mayaman naming kamag-anak, no? Ngayon po patay na po pareho ito. Bali mga lolo at lola namin na medyo malayo naman na po. Mga pinsan-pinsan na ng mga totoong lolo at lola namin. Pero kamag-anak pa rin, di ba? Okay. Alam niyo po ba, tinanong yung kung ano pinagkakabalahan ko. Sabi ko, busy po ako sa ministry. Okay. Tapos dumating yung time na pwede po mag-share ng good news. Ay, may timing dyan, wag ngayon, gamanon. Parang wala silang pakialam sa mga bagay na eternal. They don't know na ang mga bagay na nakikita natin na material, it consists of or it comes from eternal things. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, let there be light, let there be trees, let there be mountains. Ano ba ito? Let there be plains. Ano pa? Let there be fruits. Let there be animals. Pero pinaka-special po kasi tayo, i-create tayo, no? Sa kanyang kamay. Mga tao. Tayo ay kanyang special obra maestra. Kaya kawangis tayo ng Panginoon eh. Di ba? Kaya kung paano ang Panginoon, ganoon din po tayo. Meron tayong tatlong bahagi. May body, spirit, and soul. Ang Diyos, ganun din. Mayroong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya kawangis tayo eh. Tapos hindi nila pinapahalagan yung mga bagay na spiritual. For them, it all matters yung material. Nakakalungkot, nakakaawat, nakakatakot. May patay na naman po kasi hindi nila dyan eh. Kaya, alam nyo, nandito tayo to remind people. Hindi lang puro end times, ano po? Paano kung di ka naabutan ng end times, maabutan ka ng physical death ngayon? No, paano ka? Are you sure? Are you saved? Meaning, tinanggap mo ba na yung ginawa ni Jesus sa krus ay sapat na upang ikaw ay maligtas? Isang tanong, isang sagot. Kung hindi pa, tara magdasal tayo. Kasi I feel the urgency of doing this video and vlog. Tara, dasal tayo. God the Father, I know that I am a sinner at hindi po maganda ang pananaw ko sa buhay. Alam ko, Panginoon, na pinanganak po akong makasalanan at wala po magandang nananangan sa akin. Lahat po ng kasalanan, Panginoon, na nagagawa ko, alam ko bunga ng sinful nature ko. Ngayon po napagtanto ko, Panginoon, na kailangan ko po kayo. Na Lord Jesus, kayo lang po ang Savior ng buong mundo. Naniniwala ako, Lord Jesus, na kayo lamang po ang tanging way, the truth, and the life. At na yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na at higit pa para ako ay maligtas. Lord Jesus, right now, kinikilala ko po that you are my Lord and my Savior. Thank you, Jesus, and be the driver and the pilot of my life from now on. Thank you. If you pray that simple prayer, I believe you got born again, you got saved. You start reading the Bible, share Jesus, share His love, share His grace. Baka sabihin mo wala ka naramdaman. Hindi po nakabase sa pakiramdam yan. Nakabase yan sa Word of God. Nang sino mang maniniwala sa Kanya ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. So yun lang po ang purpose ng video nito. At maraming pong salamat, no? Dahil kung hindi ako nagkakamali, nakita ko kanina, nasilip po lang naman, nasa 10,000 na po tayo. Dagdagan pa po natin kasi kulang po ang 10,000 para po ma-reach out, ma-share natin ang good news sa ibang mga tao. It's not after the profit. Pero kung magpa-profit, abay salamat din naman. Pero ang mas mahalaga po dito yung mensahe, no, ng kaligtasan na na kay Kristo Jesus lamang po. Thank you at mga ka-good vibes, thank you po muli sa mga bagong subscribers. Mahal ko po kayo tulad ng pagmamahal ni Jesus sa inyo. Thank you. God bless. Thank you po. Thank you.